Kini usa ka pagpamato higala nga ang Ginoo mas nindot og maayo iyang plano sa malaga ingon ni Isaiah. Ingon niya nga for your ways, ingon ni Isaiah nga sa atong Ginoo, are higher than my ways. Pamaagi sa Ginoo nga mas nindot kaysa sa ato. Ang ato ginahuna mas nindot magyud higala ang ginahuna sa ato ang Ginoo kaysa sa ato. Mao na nga ayaw gayud kawadan og paglaom higala. Dili mga panahon kang ato bitaw huna higala very preoccupied na sa mga butang ni nga kalibutan. Always consider nga ang gugma sa gayud sa Ginoo, incomparable love, mahimo natong basihanan nga ang mga pagsulay na kadaiyang kalisod dining kalibutan na giandam ang Ginoo luyo ni ana nga kalipay sa matag usa nato. Kay gani kagabi dito ko sa Indangon Church sa care group nindot og bibo nga mo care group higala, bisan nga naay mga pagtulo sa mga luha nakaingon ko nga bibo, it is because that's the only avenue ng ato nga mga kahigalaan yan nga dapat makapagawa sa ilang gibati, makapangutana sila, maka-cast out sila sa ilang mga wise sa kinabuhi. Og bago lang jud human pod ang ato care group dinha sa iglesia sa Valley, nindot pod kaayo higala gumikan kay sa luyo sa ilang mga kabisihon nahimong reset, naka-reset ganina sa ilang una-una nga tinudi ni pastor naay mas nindot nga plano ang Ginoo sa matag usa nato. Pareho ni sa pickleball. Usa sa mga strategy sa pickleball, daghan man gyud gidula og pickleball karon. Si Ma'am Lynn pa nga kung wala nakita nga nagadula. Usa sa mga strategy mao nga kung sige tag ka-error, dunay tension sa ato nga neurons nga dili na nato makontrol ang ato nga movement. So gikinahanglan na nga i-reset. So mubana mo time out ara kay Elder Melky, time out sa inom sa og tubig aron ma-reset na usab ang una-una to start the another wave ni ana nga dula. So mo usab ni ang ato nga pagtun-an karon higala kining gitiguluhan kini a teenagers wake up calls. At least mapukaw lang madigala ang ato nga ginabati karon labi na sa ato nga mga kabatanunan. Mao ni ang programa sa The Blueprint, kini mahimo nang basihan nga dili unta nato hikalimtan nga naa ang Ginoo andam sa pag-agubay nga ni nato. Nang ato Ginoo andam sa pag-amuma, andam sa paghatag sa ato mga gikinahanglan. Ang libro sa Proverbio mga kaigalaan, dunay daghan nga mga tambag labi na gayud sa mga kabatanunan. Gani din sa Proverbs chapter 4 verse 1 ingon niya, "Hear, paminawa nato kamo nga mga anak, the instruction of a father and attend to know understanding." Paminaw jud ta ingon niya. Kagabi ingon dunay usa ka batanon ingon niya, "Pastor, very preoccupied and very obsessed nang ako una regarding sa career nako sa kinabuhi. Sa karera nako, tingali 3 years from now, ingani nako pastor, unya, nako, magkata very idealistic ang usa ka batanon. Ingon nako, brother, kaagi man ta na. Ako mismo nga inyong pastor, kaagi ko na, nga gusto nako ma-hit ang ako target on time. Doon ay mga portion nga gusto jud nako maabot dayon. But then along the way, there are detours nga ato gi-consider. There are factors, a bountiful factors nga gikinahanglan jud nato ang pag-grind sa atong una-una nga kinahanglan nato gyud ang giya sa Ginoo sa ato nga journey. Mao na nga si Solomon higala wa gyud nagaundang sa pagpahibalo nato labi din sa mga kabatanunan. This is now a wake up call alang nato nga ato Tagalog pagtagad ingon niya, paminaw mo mga kabatanunan, mga bata, paminawi ang tambag sa mga amahan ug hinaot nga kamo makakaplag sa pagsabot niining mga panambag. Unsa man ni higala kini mga wake up calls? Number 1, ingon niya, mga bata, listen before it's too late. Kinahanglan ay maminaw jud ta. Ato tagahan jud og pagtagad ang mga pagtambag sa ato nga mga ginikanan. May mga panahon nga tingali gusto na nato nga mokuha og authority
Gusto na nato makontrol ang ato kaugalingon. Gusto na to i-enjoy ang freedom na nato mga kagalaan. Igsuon, batanon, paminaw. Karon nga panahon nga ato i-reflect ang pagpanambag sa ato ginikanan. Kay dili tanang panahon ang ato ginikanan makahatag og mga talambagon, bulawanon nga mga counsels alang nato. Mao na ang point number 1 higala, alang nato, listen before it's too late. Paminawan jud nato. Paminaw jud ta. Dunay gininag istorya man ako ni ginina sa dito sa Valley Church. Nga dunay usa ka lalaki. Iyang gibaligya ang tanan niya kabtangan. Og ni tukod siya og payag dito sa iyang panguman. Kaya ang iyang plano, ingon niya ako ni baligya aron nga makagunit ko og bulawan. So mao na iyang treasure siya ang kinabuhi. Bahala na sila dinha pastor basta ako mao kay ngani. So pamuna ni Sorya higala ni kalot siya dito sa ilang farm og dito niya gitaguan ang bulawan. Every day usab ginabisitahan po niya mamlin ang tong gitago niya nga bulawan. Wa siya kabantay nga nang silingan, sige tanaw niya, mo na yung kabisihan di, mo na yung kabisihan. So, after how many months sigala, katong tao nga sige paniid, iyang gibisitahan, giunahan niya ang tag-iya, ug unya iyang gikuha ang tanan nga bulawan nga nakatago dito sa bangag. Pagbalik sa tag-iya, grabe gini ang hilak. Unya nga wala naman ang mga bulawan, wala na. So sa kakusog sa iya paghilak, pagpangasubo, ang iyang higala ni duhol. O sa may problema, igsoon. Yaan niya ako problema na ako'y bulawan, gibaligya gaya na ako akong kaptangan, na akong mga gamit, akong balay, gibaligya na ako kay gusto na ako makaposisyon ni atong bulawan. But then, suddenly, gikuha lang sa way puangod nga tao. So ingon niya, ingan nilang himuon mo. Katong bangag dito, nga dito nimo gibutang ang bulawan, butangi dito og bato dito sa iyang buho, butangi og bato dito simentohi og huna-huna nga nay bulawan nga naa din na sa sulod, huna-huna nga nay bulawan nga nakalubong gihapon. Higala, ayaw nyo tuguti nga ang mga pagpanambag sa atong ginikanan ato ra itago. Ato dapat ning katunan before it's too late. Mga ginikanan, ayaw po nato taguan ang mga pagpanambag sa ato nga mga kabataan before it's too late. Ato ihatag, pinaagi sa paghatag niining panahon, ingon ni Solomon, paminawan nato mga kabatanunan, mga kabataan, ang pagpanambag sa ato ginikanan. Ingon sa Messages to Young People, page 63, ingon niya, the youth are exposed to many and strong temptations. Na-expose na sila karon mga panahon. Ingon niya, their only safety is in heeding the instructions of God's Word. Mao ra gyud ni ang usa ka instrument, usa ka avenue nga ma-safeguard nato ang ato nga mga kabataan kung sila well-grounded, well-founded nga na sa instruction sa manual nato nga mao kini ang balaan nga kasulatan. Labi na gayud sa kayron nga panahon. The Ministry of Healing, page 396, ingon niya, the lessons learned, the habits formed in childhood and youth have more to do with the character and direction of the life than have all the instruction and training after years. Mao na nga giplaster kita higala kabatanunan para mahulma gayud ang ato batasan, para makita gayud ang ato nga direksyon ini nga kalibutan. Kay dili tanang panahon makauban nato, makauban nimo ang imong ginikanan. Dili sa tanang panahon makauban nimo ang imong mama. Dili sa tanang panahon makauban nimo imong papa. Hear ye, children. Paminawa nato ang tambag. That's the number 1 wake up call alang nato nini nga kagabihon. Number 2, mga kabatanunan, please value the wisdom over worldly pleasure. Ato tagahan og value. Muna ginabalik-balik na ko nga ilustrasyon. What if ang 1,000 peso bill
Ihatag nga nimo kumuson pag-ayo, duraan pag-ayo, tamak-tamakan pag-ayo. Apan kung kini ihatag nimo sa tao, batunon gihapon gayud ni sa tao, bisan nga kini giduraan, bisan nga kini gitamak-tamakan, it's not because of the material, it's not because sa printing, but it's because of the value nga naa niya ng 1,000 peso bill, mga kagilan. Sa pag-ingon ni Solomon, ingon niya, attend to know understanding. Dapat ato yun ning masabtan. Dapat ato yun ning hibawon, ato diskubrihon, ato yun taghan og panahon kini nga mga butang. Ingon pa nga Testimonies Volume 3, page 363. Ingon niya, young men and women, you are accountable to God for the light and privileges you enjoy. Karon nga nag-enjoy ta, mga bata, ihatag nato ang nagakaigo nga panahon sa pag-amuma sa atong ginikanan, pagpatalingog sa mga pulong, pinasikad sa balaan nga kasulatan before it's too late. Ikaduha, ihatag nato ang value niini nga mga butang, the wisdom, o bitaw nga gipangutana sa Melki sa Ginoo si Solomon, unsa may imong gikinahanglan? Unsa man? Fame? Unsa may imong kinahanglan? Authority? Power? Unsa gipangayo ni Solomon higala? Wisdom. Ihatag nako ang kaalam. Kay niini nga kalibutan higala, walay laing weapon nga naga patunga niini nga kalibutan gawa sa kaalam gikan sa ato nga Ginoo. Last nga wake up call, alang nato nga ato pagapatalingugan. Remember your spiritual heritage. The wisdom alone cannot stand sa ato nga kahimtang niini nga kalibutan. Kining paghatag nato og igo nga panahon cannot stand. It cannot outsmart the fact that the spiritual heritage nga gikabilin sa ato nga mga ginikanan, mauni karon ang nahimong basihan, kompas nato. Mo bitaw na nga gihatag kining Biblia, mo bitaw na nga gihatag kining